Labor Advisory 6 Series of 2020 na sinasabi na dapat within 30 days maibigay na ang final pay. Because final pay actually may component dyan ng salary na pinagtrabahuhan ng empleyado. At saka siyempre alam naman natin na ang back pay, final pay, ang component niyan ay yung salary ng empleyado, yung huling pinasok niya, pro-rata 13th month pay and pro-rata service incentive leave kapag siya naka at least 1 year in service na sa Hi, welcome sa aking channel. Doon sa mga masugid na nating subscribers at mga followers natin, welcome kayo. Magandang araw sa inyong lahat. And of course, i-welcome din natin yung mga first time lang tayo mapanood sa ating video. Yung mga naligaw lang sa newsfeed nila itong ating video or sa kanilang mga YouTube account. I don't know kung paano. But then again, welcome to my channel. And this channel, of course, is dedicated to discussing yung mga importanteng batas sa tingin ko lang, no? I think makatulong sa inyo. And again, my channel is all about information sharing. And whatever na mapanood niyo dito, marinig niyo, it's the knowledge that I want to impart with you that hopefully can help you in whatever concern na meron kayo. And ang topic natin for today is yung mga ano ba yung damages na mga danyos na pwedeng maging dahilan para maipit ang last pay or final pay ng isang empleyado. Actually, itong ating topic came from the question of our subscriber regarding sa kanyang final pay na hindi pa niya nakukuha, no? Now, the question really is, ano ba yung mga dahilan para maipit ang final pay ng isang empleyado? At legal ba na ipitin itong mga final pay or back pay nila, no? Pag-usapan natin yan. Panoorin muna natin ang ating shout out sa mga masugid nating taga-subaybay, sa ating mga followers. Lagyan natin dito. Kape tayo. Dunkin Donuts, ha? Alright, so again, ang topic natin tungkol sa mga iniipit na final pay. Now, ang mga nagtatanong kasi sa atin dito, attorney, nag-submit ako ng resignation, hindi pa naibigay sa akin ang aking final pay sa ngayon. Pero namang iba, attorney, nag-submit ako ng resignation, pumayag naman ang employer na hindi na ako mag-render ng 30 days, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin yung aking final pay? Okay, puntahan natin ang Department Advisory ng Department of Labor and Employment na nakalagay doon, Series of 2020, na ang Labor Advisory na sinasabi na ang final pay daw should be released within 30 days, no? From the time of termination, resignation, or separation. 30 days, no? But then again, we have to correlate this with the provision of the Labor Code and the decisions of the Supreme Court, no? Kasi alam naman natin na ang decision ng ating Supreme Court ay isang interpretation or application of the law at ito ay considered as part of the law. And law din ito talaga, no? Ngayon, ang ating Labor Code, sinasabi naman dyan na the wages of the employee shall not be paid less frequent than a month, no? Every 2 weeks, di ba? So there are 4 weeks sa loob ng isang buwan. So not less frequent than a month, parang ganyan. So hindi pwedeng every 2 months lang, no? Kasi less frequent 'yon, no? Pwedeng sumobra, pwedeng more frequent than twice a month kasi kailangan mabigyan agad ng sweldo yung mga empleyado dahil ginagamit naman nila sa pang-araw-araw, no? Para magamit nila. Yun ang rason niyan. Kasi
Ang PC naman natin hindi ganun kahaba kung tayo ay mga ordinaryong empleyado lamang para i-sustain yung mga pangangailangan natin sa loob ng isang buwan. So yan ang rational ng batas. Ngayon, diyan ang gagaling yung Labor Advisory 6 Series of 2020 na sinasabi na dapat within 30 days maibigay na ang final pay. Because final pay actually, may component dyan ng salary na pinagtrabahuhan ng empleyado. At saka, syempre, alam naman natin na ang back pay, final pay, ang component niyan ay yung salary ng empleyado, yung huling pinasok niya, pro-rata 13th month pay, and pro-rata service incentive leave kapag siya naka at least 1 year in service na sa kumpanya. So, ngayon, kaya kino-correlate yan doon sa provision ng labor code kung kailan dapat binibigay ang sahod ng isang empleyado in terms of frequency. Ngayon, isa pang prinsipyo sa labor code, yung sinasabi na kung bawal ang withholding, di ba? Bawal ang withholding. So, as a rule, no, sa labor code, bawal ipit ng sweldo ng mga empleyado, di ba? Bawal yan. So, sabi ng Supreme Court sa kaso ng Milan versus NLRC, may exception naman dyan. Ang exception dyan, kung ito ay autorisado ng batas, no? Pag sinabing autorisado ng batas, now you go to the civil code. Sa civil code natin, meron tayong provision sa civil code na sinasabi na pwedeng i-withhold, pwedeng ibawas yung utang ng isang empleyado, debt due. So sabi ng Supreme Court sa kaso ng Milan versus NLRC, yung debt na pinag-uusapan dyan, hindi lang yung ordinaryong utang, kundi it pertains to accountabilities sa lahat ng mga sagutin ng isang empleyado sa kumpanya. Pag sinabi mong accountability. So, iisipin mo na lang, kasama na dyan yung mga rason ng loss tsaka damage. So, halimbawa, sa empleyado, may mga nabasag kang items, di natural lang na-charge sa'yo yan. Kasi, kung hindi, yan ay magiging cost at the expense of the employer yan. Kung ikaw negligent ka, nakabasag ka, alam mo namang puro na lang si company ang managot niyan. Kasalanan mo naman, di ba? Damage, halimbawa, di ba? Loss, nawalan ka ng items, di ba? O, nahahawak mo, damage naman, o. Ikaw ay backhoe operator, nagkamali ka, inatras mo, natamaan mo yung mga dingding ng kumpanya, nabasag yung mga pader, nasira yung backhoe, damage do, ikaw ay managot niyan, di ba? Pangit naman kung ang kumpanya pa ang so shoulder ng kasalanan mo, no? Nang naging resulta ng kasalanan mo. So yan diyan ang gagaling. Ngayon, kapag sinabi nating naiipit yung sweldo natin, naiipit yung final pay natin, ang tanong, ano ba ang naging danyos mo sa kumpanya? May mga nawala ba sa kumpanya na chargeable sa'yo? Yan lang naman ang tinatanong dyan, no? Kaya ngayon, kayo yung mga nagtatanong sa akin din dito sa comment section, isipin ninyo kung na-withhold, ano ba ang posibleng rason kung bakit ito naipit? Meron ba akong nagawang mali na kung saan ako ay mananagot, may nawala ba sa kumpanya, may nasira ba sa kumpanya? Yan lang naman ang tanong sa iyo. Ngayon, doon sa mga nag-AWOL naman or nag-absence without official leave, yung hindi ka nag-render ng 30 days, di ba? Normally, kapag hindi ka naman nag-render ng 30 days, hindi ka naman mapipigilan physically ng company in a sense na itatali ka doon sa lamesa mo kasi bawal naman ang involuntary servitude, yung sa pilitang pagtatrabaho. Pero, syempre, sinasabi naman ng ating labor code na kapag umalis ka sa kumpanya, sa Article 300 ng labor code, kailangan mag-render ka ng 30 days. So may advance notice ka ng 30 days para naman makakuha ang kumpanya ng replacement, makapag-train pa, makapag-turnover pa. Ngayon, kung hindi mo magawa yun, siyempre, may posibleng gastos ang kumpanya dyan, may danyos yan. Halimbawa, kumuha ang kumpanya ng gagawa ng naiwan mong trabaho dahil bigla ka na lang nawala. So, cost sa company yan. Hindi sana nangyari kung hindi abrupt ang iyong pag-alis. Diba? Nagpa-OT, nagpa-secure ng mga database, etc. So, may cost ang company, not because kagustuhan ng company yon, but because kasalanan mo na hindi mo sinunod ang rendering period na 30 days sa Article 300 ng Labor Code. So, guys, ganun ang titingnan mo ngayon. Kung naiipit ang iyong final pay or back pay, tanungin mo ang sarili mo kung mayroon ka bang loss or damage na incur sa kumpanya. Ngayon,
Ang maganda dyan, tanungin mo yung kumpanya. Ma'am, pahingi po ako ng statement of account. Kung meron man akong nadanyo sa inyo, may nawala man, pakitaan ninyo ako para kung kaya kong isettle, isi-settle ko yan. So you can release my final pay in 30 days. Okay? So ganun natin gagawin. So with that guys, again, thank you for watching this video and thank you dun sa mga new subscribers natin, sa mga new followers natin. Kung meron kayong clarification, just comment them in the comment box below. And again, thank you very much for watching. I hope to see you in my next videos. God bless.